of God says, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Chapter 5, now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property with his wife. For knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, was it the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men, but to God. Now when Ananias heard this, he fell down and died. A great fear seized all that heard what had happened. Then the young man came forward, wrapped up his body, and carried him out and buried him. About 3 hours later, his wife came in. Not knowing what had happened, Peter asked her, tell me, is this the price you and Ananias got for the land? Yes, he said, and that is the price. And Peter said to her, how could you agree to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of the man who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. At the moment, she fell down on his feet and died. Then the young man came in, and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church and all who heard about these events. Ang pagkita kanimo, Diyos, tiktak na sa kabutagon. Salamat, Ginoo. Dahil sa pagkayon, kami nagkatigom para simbahon ka. Pagpalain mo po, Panginoon, bawat isa na narito ngayong umaga. Bless us all in Jesus' name. Amen and amen. Now, ngayong umaga, na minsay na binasa natin, it talks about telling a lie. Ano pa yung anong telling a lie? Ang pagsisinungaling. Now, bilang introduction sa minsay natin ngayong umaga, at bago natin talakayin ito, pag-usapan natin ang nature of a lie. Ano ba talaga ang natural? O ano ba talaga ang nature niya? And what a lie is? Ano ba ang ibig sabihin ng pagsisinungaling? Now, ang pagsisinungaling, ito ay totoong deklarasyon, hindi totoong deklarasyon, na pinatutuhanan para dayain ang sino mang maniniwala nito. You see? Hindi totoo, pero pinatutuhanan para maniwala yung makakarinig dito. Kaya makikita natin na ang pagsisinungaling ay salungat sa katotohanan. Ibig na salungat sa katotohanan. It is opposite of the truth. Kung halimbawa ito ang katotohanan, saludo, yes, it is. Pero yung opposite niyan, yung pagsisinungaling, may itinatago. May itinatago sa ilalim. Hindi mo alam. Kaya makikita natin na ang pagsisinungaling, ayon sa Biblia, sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 16, sabi ng Biblia, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Huwag ka daw magbigay ng mga maling parata sa inyong mga kapitbahay o neighbor. Dahil sa utos na ito, malinaw na ang pagsisinungaling ay kasalanan. Pero ordinarily, para bang, baliwala lang sa atin ito. Para bang ginakategorize natin na, maliit lang na lain na yan. Okay lang yan, okay lang yan. Pero walang sinabi ang Biblia na little lie or big lies or whatever. When it is a lie, kung kasinungalingan, ayon sa Biblia, kasalanan. You see? Pero mayroon namang pasahe sa Biblia na nagbibigay na yung pagsisinungaling, hindi naman pinaruparusahan. Pero ang ibig sabihin yan, na the intention, what is the intention? Kasi nakikita natin si Rahab sa Old Testament. Di ba may tinatago si Rahab na mga espiya ni Joshua? Itinago niya nang dumating ng sundalo. Sana ba yung mga tao pumasok kanina? Wala na, umuwi na. Pero itinago ni Rahab. Pero hindi naman siya pinarusahan. Because the intention really is not bad to save the people. Yun ang ibig sabihin. Kaya yun ako, lying in itself, kung makikita natin ay sa Biblia, makasalanan. Kaya, at dinagdagan pa ito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10. Ang sabi na ang Diyos ay nagbibigay ng mabigat na parusa sa mga sinungaling. Ayon sa Biblia, nakalinya ko ito yung mga action, yung mga ginagawa. Kaya ang gumagawa,
Kaya unang-una, sinasabi dito, ang mga magnanakaw, ang mga masasakim, o mga mapaglasing, ang mga mapaglait, ang mga mandaraya, ito na ang lying. Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Mabigat ito. Ang mga itong nakasulat, wala daw silang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi sila kabilang sa kaharian ng Diyos. Now, kung ang pagsisinungaling ay sino mang sinungaling ay hindi kabilang sa kaharian ng Diyos, kaninong kaharian sila maging kabilang? If you are not part of the kingdom of God, if we are a liar, we are not part of the kingdom of God. Then what kingdom na kasama tayo, kasali tayo? At malinaw naman sinabi sa Biblia, sa John 8:44, ito ang sinasabi na ito ang opposite sa lying. Ang mga sinungaling ay mga anak ng Diablo. Pag hindi tayo kasama sa kaharian ng Diyos, sinasabi, ang mga sinungaling ay anak ng Diablo at ang Diablo ay ang kanilang ama. At kung ano ang gusto ng Diablo, sinusunod ng mga sinungaling at siya ay mamamatay tao, kalaban ng katotohanan, at siya ay nagsisinungaling mula pa sa simula. Why? Because the devil or Satan is the father of lies. Siya talaga ang pinagmulan ng lahat ng mga kasinungalingan. Kaya mula pa noon, ang Diablo ay nagsisinungaling. Kaya yun ang masang bagay na ating pag-aralan ngayong umaga. Pangalawa, ang pagsisinungaling ay sinasadyang gawain. Naintindihan? Lying is an intentional action. Wala hong pagsisinungaling na sabihin natin accidental. Mayroon ba? Parang aksidente na nagsinungaling ka? Wala siguro. Parang sa accident, meaning it is really intentional. Katulad ng pang-hold up, yung mga big time hold uppers, ilang buwan pa yan nagpe-plano na sila, kaya walang ibig sabihin na walang hold upping na accidental. Ilang buwan pa, nagmamanman na yan, kailan magbukas ng tindahan, kailan magsasara, magkano kinikita araw-araw. Yun ang makikita natin at lying is an intentional act. Kaya, ang pangalawang tanong rito, bakit ang tao ay dali lang sumakay sa mga kasinungalingan? Bakit madali lang tayo maluloko sa kasinungalingan? Why? Why? Because, dahil ang mga tao ay makasarili at gusto nating makamtan yung mga bagay-bagay sa pinakamadaling paraan, pinakamura na paraan, at pinakamabilis na paraan. Kaya, kung may mag-alok sa atin na makamtan mo ang bagay na ito sa magitan ng pinakamura, pinakamabilis, at pinakadali, yun kakagat tayo. Naintindihan ba? Madali lang. Kaya sabihin, kaya ang mangyayari, ito mura lang. Yun, madali tayong mabiktima. Pangalawa, dahil ang tao ay mas madaling magresponde kung ang panluluko ay idaan sa damdamin kaysa kaisipan. Naintindihan? When may mga taong manluluko sa atin, usually idinadaan nila sa damdamin natin. They will appeal to us through our emotion. Kasi kung mag-appeal sila sa ating wisdom, medyo mahina. Mahina tayong kakagat. Pero kung emotion, napakadali lang. Kaya yung mga marunong na sinungaling o yung manluloko, lalapit sila sa atin at susubuan tayo ng pain na yung gustong-gusto talaga nating marinig at gusto talaga nating makamtan. Halimbawa, kung malalaman ng manluloko na tayo ay matulungin, maawain sa mga may sakit, maawain sa mga nasalanta ng bagyo, at tutulong talaga tayo ng pinansyal, madali, may lalapit sa atin ng tao na magpanggap ng isang pastor. Pastor ako doon. At meron akong ministry, tumutulong ako sa mga taong meron na mahihirap at naghihirap. Kaya, nangungulikta ako ng contribution. Magaan ho yung puso mo sa pagtulong sa mga uring ganong mga naghihirap. Madali ka lang mabiktima. Alam mo yung mother-in-law ko, nangyayari din yan. May pumunta sa bahay nila, nagpanggap na, isa akong kuhaan, gano'n, pastor ako, marami akong tinutulungan. At hindi lang niya alam, lahat na palang mga gamit sa bahay, wala, tinangay na. May dala silang sasakyan, may nagkausap sa kanya, yung kasama naghakot na. Bakit hindi nakita? Yung nakadali, kung ang manluluko ay
tatama sa puso natin, meaning He will come to us, appealing to our emotion. Napakadali lang nating makakagat. Napakadali lang. Halimbawa, yun ang halimbawa. Pangalawa, halimbawa, kung mahilig tayong mag-abroad, ito. Allah, gusto talagang mag-abroad. Mayroon talagang lalapit sa atin. Illegal recruiter. Yun, madali lang tayong mataga niyan sa illegal recruiter. 2,000 lang ang down payment. Libre na lahat. Kukuha na lang ako sa unang sahod mo. Anak ko, gusto natin yan. Unang sahod, bahala na kung ibigay ko lahat ang unang sahod. Basta makapag-abroad. Kaya yun, maraming mga Pilipino ngayon nandoon na sa ibang bansa. Balik pa ako sa Pilipinas. Bakit ganun? Walang trabaho. Doon, ginawang ano talang ginawa doon. Lalo na kung mga babae napakahirap. Kung gusto kayong mag-asawa ng foreigner, nako, ito, marami din naluloko dito. May pagpanggap na ako, 65 years old, retired ako ng gobyerno ng kahit saan. At may pensyon ako, buwan-buwan ito, dollars ang marireceive ko. At gusto akong mag-asawa ng Pilipina kasi ang mga Pilipina ay malambing, mapagmahal sa mga husband. Nako, ang dali-dali lang natin kumagat yan. Mag-ingat sir, maraming kumakagat yan. Kaya ngayon, pagdating yan, mabuti kung totoo, pag hindi, wala na kayong magawa na doon kasi ibang bansa. Kahit pambalik, wala kayong passport o visa, wala, mahirap, napakahirap, kaya hahawakan ng lalaki. Yun ang mangyayari. Pangapat, kung mahilig tayo sa mga alahas, kung mahilig tayo mga ginto, mga ano, yung mga everything, may maglapit talaga sa atin na mag-aalok ng mga alahas. Sa simula, okay, totoo talagang ginto. Pero pagkatagalan, pag nakuha na yung loob natin, mga fake na at bigla na lang mawala. Yes, yun ho ang mangyayari. Kaya, ano ba ang mga panganib? Ano ba ang mga panganib kung maniniwala tayo sa kasinungalingan o kung hindi tayo maingat sa mga sinungaling? May mga panganib. Unang-una, maging malabo ang ating pananaw sa katotohanan. Kung palagi na kayong iniisip yung mga kasinungalingan, malabo na yung pananaw natin sa katotohanan. Na mangyari yun, pag malabo na yung paningin natin sa katotohanan, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng maling pagpipili. Magkaroon tayo ng maling desisyon. Tama mo pala yung ganito kaya ito na lang okay. Yun, magkamali ang ating desisyon. Now, kung maging magkamali ang ating desisyon, magkakaroon tayo ng masakit na karanasan sa buhay. May kasabihan na wala daw pagbasol sa unahan, mauna. May pagbasol na sa ulahin din ang pagbasol. Pero, tapos na wala ka nang mangyari, iiyak ka na lang. Mabuti kung ganun lang iiyak, luha lang ang kapalit. Pag mas sobra pa niyan, yun ang napakasakit. Kaya, ang minsay na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatang, honesty is still the best policy. Kinakailangan talaga tapat tayo at maging honest. Kaya, bilang background sa minsay na binasa natin ngayong umaga, lang tanggapin ng mga Hudyo, yung mensahe ng mga apostoles sa pamamagitan kay Kristo, nagbago sila. Mayroong mga pagbabago na nangyari sa mga tao noon, yung tumanggap kay Kristo at naging Kristiyano. Nagkaroon sila ng isang diwa. Isang diwa, nagkakaroon sila ng isang isipan, isang pag-ibig, isang Diyos, at yun ang nangyayari sa kanila. At dahil doon, natututo silang tumingin sa mga pangangailangan ng ibang tao. Yun ang nangyari. Doon, kanya-kanya lang. Ngunit na natutunan na maging Kristiyano, nagkaroon ng isang diwa, isang pag-ibig, isang Diyos. At doon, natututo silang tumingin sa mga pangailangan ng ibang tao. At dahil doon, marami sa mga miyembro ng simbahan, naging Kristiyano na, yun, ibinibinta na yung kanilang mga ari-arian para itulong sa mga mahihirap. Yun, ginawa nila. Kaya maraming mga tao, batay rito sa binasag, before this chapter, ibinibinta nila yung kanilang mga ari-arian at ibinigay sa mga apostoles para ipamahagi sa mga may mga tao na nangailangan. At dito rin, nakita nito ni Ananias at Sapphira, ibininta rin nila yung kanilang ari-arian. Wala namang halaga ibinigay kung magkano. Kung lalagyan natin ng halaga for purposes of illustration na mas madaling matutunan, ibininta nila, halimbawa ang binta is 500,000. Ibininta nila. At siguro, tumawag pa sila, Sabado pa siguro tumawag. Ano mo, Mari? Bukas linggo-linggo, magbigay ako sa church, 400,000. Ito talaga ang binta ng lupa ko. Baka ganun ang sinabi. Hindi naman sinabi ng Biblia. Pero, yun nga, binigay.
Pero itinago ho yung 100,000 kasi yung total na pera ng binta ay 500,000. Itinago. Hindi naman masama yung pagtago. Hindi naman masama. Kung may pangangailangan ka, bakit ibigay mo lahat? Di ba? Kinakailangan natin itago. Pero ang problema, ipinaalam sa mga buong simbahan na ang binta ng lupa is 400,000. Yun at ibinigay lahat. Pero nang pagdating ng tanggapin ni Pedro, yung pera, tinanong si Ananias, ito lang ba? Bakit nagpadala ka sa temptation of Satan? Bakit nagpadala ka? Bakit napadaig ka sa tukso? Bakit itinago mo yung 100 daw yung iba? Bakit hindi mo ibinigay lahat? Kaya sabi ni Pedro, nagkasala ka hindi sa tao, nagkasala ka sa Espiritu ng Diyos. At kaagad-agad natumba si Ananias at namatay. Habang hinihila yung katawan, palabas at inilibing, 3 hours later pumasok yung misisi sa pera. At itinanong, ito lang ba talaga ang kita o pira saan ibininta yung lupa? Tama, yan lang talaga. At sa ating mga Pilipino, ano ang dagdag niyan? Kung yan lang talaga, ano ang dagdag? Krus pa. Tama na, yan lang talaga. Yun. And now, anong ibig sabihin? Nakisama pa siya sa kasinungaling ng kaspan. Pero alam niya na 500,000 talaga ang binta. Natumba si Sapphira at patay rin. Yun ang nangyari. Now, hindi naman masama yung itago yung pera. Pero ang nakasama roon, nagsinungaling. Sabi ni Pedro, di ba, bago ibininta ang lupa sa inyo yun. Tama naman sa inyo. Nang pagkatapos ibininta yung pera sa inyo man. Walang masama doon. Pero bakit nagsinungaling? Yun ang masama dahil nagsinungaling. Kaya mayroong disiplina ang ginawa ng Panginoon. Yun, namatay ang dalawa. Now, ang bagay na ito, bari ordinaryo lang sa ating mga Kristiyano. Maraming mga Kristiyano yung pagsisinungaling, ordinaryo lang. Kaya kinakailangan, maging totoo tayo. Kinakailangan na kung magbigay man o maglingkod man tayo sa Panginoon, hindi idaan natin sa para bang kompetisyon. Hindi natin idaan sa palakihan ng may bigay. Hindi natin idaan doon. Kasi marami namang nangyayari sa mga tao. Halimbawa, sinong gusto mag-donate ng ganito? Yung isa magkaway, 1,000 yung sa akin. Yung kasunod naman, 2,000 yung sa akin, donate ako. Yung pangatlo mahiya man siya maging 1,000, 3,000 na po. Kaya yung mga tagwan na 100 lang, 200 lang, mahihiya na sila magbigay kasi pataasan ng pataasan. Kaya hindi na lang magbigay. Kaya yun, parang competition. Kung magbigay ka ng 1,000 na mag-2,000, nagang pataas ng pataas. Yun ang mangyayari. Kaya naging iba na ang purpose or intention ng pagbibigay. Now, pangalawang leksyon na matutunan natin dito, we cannot serve two masters at the same time. Hindi natin pwedeng paglingkuran ang ating amo na dalawa sabay-sabay. Bakit hindi pwede? Sa simple explanation. Kasi kung utusan kayo ng sabay-sabay, the same hour, the same minute, eh paano mo magampanan yung isa? Kaya sinabi ng Biblia sa Matthew 6:24 na we cannot love two masters at the same time. For there's a tendency that you love the one and hate the other. Yun ang ibig sabihin. May papaboran ka. Yung malaki ang sweldo siguro magbigay sa'yo, magbigay sa'yo ng mga tong, ano, doon ka masyadong sub-sub ang pagservisyo mo. Pero yung medyo mahina ang magbigay, mahina rin yung oras na ibibigay mo sa kanya. Kaya masama ho yun. We cannot serve two masters at the same time. Kaya, ang ibinigay ni Ananias kay Pedro, na pira galing sa binta, kulang. Dahil, yes, he served the Lord by giving. Pero, nang magsinungaling siya, he is also serving the devil. Kaya doon naglilingkod siya sa dalawa, naglilingkod siya sa Panginoon by giving, and yung pagsisinungaling niya, naglilingkod din siya sa diablo. Kaya sinabi ng Biblia, dili talaga pwede na mag-servisyo ta sa duha ka amo. Ganon din ang nangyari ni Adan at Eva noon. Pagsisinungaling rin. Anong nangyari? Ito. Nagsabihan sila ng Panginoon, pwede kayong kumain ng kahit anong buwang kain dito sa gitna ng garden. Maliban sa isa, huwag ninyong kainin. Kaya makita natin, sinuway. Now, ano bang ibig sabihin yun? Pinili ni Adan o ni Eva na humiwalay sa Panginoon sa pagitan ng pagsuway sa kautusan.
Now, at makita natin, pagkatapos ng silang kumain noon, nagtago na lang sila sa punong kahoy at nagsuot na sila ng damit ng dahon. Now, ano ba ang ibig sabihin noon sa Biblia? Na nahihiya sila. Nahihiya sila dahil naging hubad sila. Ano bang ibig sabihin? Physically, hubad God siguro, pero yung implication niyan, biblically o spiritually, hindi yung ganon. May explanation niyan. Ang ibig sabihin, kung nagsimula tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan at makinig ni Satanas, ang kanyang mga kasinungalingan, maging sinungaling tayo sa ating sarili at sa Diyos. Meaning, hindi na natin kayang, we cannot face ourselves, we cannot face God, hindi na natin kayang harapin ang Panginoon dahil may itinago na tayo. Mahihiya na tayo. Yun ho, yung nahihiya silang nagtago na lang siya. Alam na nagsinungaling, kaya nahihiya na sila. Batid, kahit na ayaw talaga ng Panginoon, nahihiya na sila, kahit may tinatago siya. Itinatago nila ang katotohanan sa pamagitan ng pagsinungaling. Kaya, ang pagsisinungaling ay isang pagtatakim. Pagtakim. Pangatlo, ang sinungaling ay maging biktima rin sa kasinungalingan. Biblical ba yan? Ha? Dami nyo makita na ang sinungaling ay mabiktima rin sa kasinungalingan. Bible says in Proverbs 26:27, sabi niya, if a man digs a pit, he will fall into it. If a man rolls a stone, it will roll back on him. Parang causes and effect. Na kung maghukay ka daw ng butas na malalim, pag hindi mo lagyan ng bakod yan, chances are mahuhulog ka talaga niyan. Kaya may kasabihan, ang sino mang maglaro ng apoy, masusunog talaga. Kaya kung magsinungaling, chances are babalik talaga, mabiktima ka rin ng sinungaling. Kaya Jesus said sa Matthew 26:52, ito ho ay tagpo sa garden of, doon sa, yung hinuli siya. May isa sa kanyang kasama na nagbulot ng kanyang espada at tinanggalan ng tenga ho yung isang sundalo. Kaya anong sabi ni Kristo? Put your sword back in the place, for all who draw a sword will die by the sword. Meaning, kung mamamatay tayo, mamamaril tayo, mananaksak tayo, mamamatay ka rin sa saksak, ganun may mangyayari. Kung muling sinungaling man tayo, chances are, maiisahan din tayo ng mas mahigit pa na sinungaling pa sa atin. Matotoo talaga yan. Kaya sinabi, tuso man daw ang matsin, pero maisahan pa rin. Bisan daw sa kamarunong ang matsin, maisahan pa rin. Yun, kaya kinakailangan maging tapat. Kaya, ang isang sinungaling, ay nakakalusot at patuloy pa siya rin nagsinungaling, dapat mag-ingat. Why? Dahil lahat ng kasinungalingan at kasamaan sa mundo ay hindi hangganan. Mayroon talagang katapusan. Darating din ang panahon na makakatagpo rin tayo ng mas sinungaling pa sa atin at tayo rin ang maging biktima. At kung darating ang oras na yan, kahit luluha man tayo, hindi na tayo paniwalaan. Ang masakit dito, ang masakit pa rin dito, no one believes a liar. Wala daw maniniwala sa isang sinungaling. Now, even when he is telling the truth, nako, napakasakit niyan. Sinungaling tayo, walang maniwala sa atin. Kung darating man ang panahon na magsasabi tayo ng totoo, wala na talagang maniwala sa atin. Pag nakita mo lang yung anino niya, sinungaling. Yun ang mangyayari. Kahit ano bang katotohanan ang sabihin mo, wala. Yun ang pinakamasakit sa isang sinungaling, ay kahit magsabi man siya ng totoo, hindi pa rin siya paniwalaan. Yun ho ang mangyayari. Kaya, to summarize, kung magsimula tayo magsinungaling, nangangailangan tayo ng pantakip. May pantakip tayo dahil masakit tanggapin ang katotohanan. Kaya nang magkasala sina Adan at Eva, tinanong si Adan ng Panginoon, kinain mo ang bungang kahoy? Anong sagot ni Adan? Kinain mo ba ang bungang kahoy na ipinagbabawal ko sa iyo? Anong sabi ni Adan? Palusot. Sabi niya, ang babae kasi ibinigay mo sa akin, siya ang dahilan. Ang layo-layo sa sagot. Kinain mo ba ang babae kasi yung ibinigay mo sa akin? Ang layo, palusot. Now, pangalawa, tinanong naman ng Panginoon si Eva, kinain mo ba ang bungang kahoy na pinagbabawal ko sa iyo? Anong sagot ni Eva? Yung ahas kasi, tinukso ako. Ang layo-layo, palusot pa rin. Bakit hindi amin inapukso rin nun? Hindi ko talaga mapigyan. Ang sarap-sarap kayo tingnan. Patawarin mo lang, Padol. We do not know. Wala naman sa Biblia.
So sabi sa Biblia, marami. Walang kasalanan sa Biblia na pagkamatay ni Kristo, lahat ng kasalanan mapatawan. Maliban sa isa. Pero malabo pa rin yung isa. Na when we blaspheme the Spirit, yun ho ang kasalanan na hindi mapatawan. Pinaghanap-hanap po, ano bang uring kasalanan na we blaspheme the Spirit na napakahirap hanapin? Yun. Kung may makakaalam, sabihin ko naman sa akin. Yung mahirap hanapin. Maraming mga kasalanan. Pero sabi ng Biblia, pag namatay si Kristo, lahat ng kasalanan ay mapatawan. Pero sinabi rin ni Kristo mismo, pwede ba akong lait-laitin? Kahit anong sabihin mo sa akin, ipako ba ako walang mapatawad pa kita? But once you blaspheme the Spirit, that is unforgivable sin. Yun ang kakahirap. Kung ano yung blasphemy na pinag-usapan dito. Maraming blasphemy. Yun ba ang ibig sabihin na hindi pagtawarin ng Panginoon? You will not touch that much kasi napakahirap sagutin yan. Kaya, nang tanungin sa iba, yung ahas kasi. Yun na. Ang nangyari noon, patuloy itong nangyayari ngayon. Nangyayari maraming mga sinungaling, parang wala na sa atin yung kasinungaling, parang ordinaryo na lang. Binyal sin lang yan, hindi yan mortal sin ako. Walang mortal sin, walang binyal sin sa Biblia. Basta kasalanan, kasalanan. And the wages of sin is death. Kamatayan talaga. Bakit hindi na lang tanggapin? Para mapatawad. Kaya, kung maglingkod man tayo sa Panginoon, dapat walang halong payabangan. Walang halong kasinungalingan, at dapat walang kompetisyon. Walang pasikatan kasi when we serve the Lord, kung nasa puso natin yung para maging sikat ako o ano ang purpose ng buhay mo, hindi yan tatanggapin ng Panginoon. Sa halip na tanggapin, magkaroon tayo ng kaparusahan, katulad ng ginawa ni Ananias at Sapphira. They serve the Lord by giving. Pero nagsinungaling sila, ibinigay, bahagi lang. Ayun, sa halip na pagpalain sila, namatay. Yun. Kaya maraming mga bagay na dapat nating matutunan. Kung hihinto man tayo, besides sa ating paglilingkod ng Panginoon, may panahon talaga na hihinto tayo. May mga tao na maghinto, mag-decide na, hindi na ako pagpatuloy. Walang problema yan sa sarili, no? Kanya-kanya man tayong desisyon. Kaya si iba nga, hindi siya pinigilan ng Panginoon ng kumuha. Kung pinigilan pa siya, pag gano'n niya, di gano'n na sana yung kamay o naputol yung kamay niya, hindi talaga bawal. Pero pinahintulutan siya. Si David, nang makita niya si Bathsheba, na ang ganda-ganda, inutusan niya yung buwan, kaya sundalo pinakuha. Hindi siya pinigilan ng Panginoon. God will allow, even you serve the Lord or you stop serving the Lord. Ang problema lang, when you stop in serving the Lord, huwag mong idamay ang ibang tao. Serve the Lord with yourself, and if you stop serving the Lord, go ahead. But be careful. You will reap the consequences. Kayo rin na maghirap sa bandang huli. Kaya, do it in your own, and be ready for the consequences. Huwag mandamay ng ibang tao, kasi lalo kong dinagdagan ang kasalanan sa magitan ng pagsisinungaling. Yun ang masamuan. Kaya, yun, sabi ni Adan, the woman you give me, malusog. Yung babae naman, the snake, na nagtukso sa akin. Kaya tandaan natin, we are called to serve the Lord with a pure heart. Kinakailangan talaga yung paglilingkod natin, walang halong pasikatan, walang halong anything outside. You see? Pangalawa, we cannot serve two masters at the same time. Isa lang talaga ang Diyos. Kaya ginawa ni Ananias at Sapphira, nagbigay sila, pero nagsinungaling. Yung pagbibigay, serving the Lord. Yung pagsisinungaling, serving the devil. Kaya, you cannot serve. Kaya ang nangyari, yun. Kaya, sinasabi sa Matthew 26:52, he who lives by the sword will also die by the sword. Pinakailangan. Ang pinakamasakit sa isang sinungaling, kahit magsabi man siya ng totoo, hindi pa rin siya paniwalaan. Bago ko tatapusin ang mensahe ito, allow me to give you a short story. Meron ako nabasa ng libro na gidaan lang ho sa mga hayop yung nag-a-act doon. Pero actually, ang lesson yan para sa mga tao. May isang tinatawag na a shepherd boy. Siya ho yung nagbabantay ng mga tupa. Yung mga tupa niya araw-araw dinadala sa bundok para papakainin doon. Alam ng mga mamamayan na mabait siya at sabi ng mamamayan, kung mangyari man, kung may problema, tawag lang, sigaw ka lang. Yun. Na ilang buwan siya nagdadala ng kanyang mga tupa roon para papakainin. Isang araw, parang nalungkot na siya, parang
hirap-hirap ng trabaho nito. Parang ako lang yung mga kaibigan ko naglalaro, ako dito nagtatrabaho. Yan. Isang araw, nag-isip siya, sumigaw siya. Sabi niya, wolf, may lobo. Kaya yung mga tao, nagtakbuhan yung mga tao papuntang bundok para matulungan yung bata. Nung pagdating ng mga tao ron, tumawa lang siya. Nailad, nalupo ko kayo? Walang lobo. Ayun, sabi niya. Kaya pinangaralan siya na, next time, huwag ka namang sumigaw na gano'n. Ang lalo-layo pa namang aakyat nito, ang hirap-hirap. At ngayon, wala palang lobo. Ngayon, puro pagdating ng ilang buwan, ginawa na naman niya. Sumigaw na naman siya, wolf. Nagtakbuhan na naman ang mga tao ron. Pagdating, wala namang wolf. Kaya nagalit na talaga yung mga tao, sabi ng mga tao. Sa susunod, hindi na kami tatakbuhan. Kung hindi na kami, bahala ka na sa buhay mo. Kaya noon, 1 week later, sumigaw na naman siya, wolf. Wala nang mga taong tumaklulo sa kanya. Wala na. Naku, totoo na para may wolf na pala. Kaya kinain na ho yung kanyang mga tupa. Umiyak na siya. Wala na ho yung mga tupa. Kanya-kanya ng takbo na nawala na. Na ano bang leksyon na matutunan natin dito? Easy. Huwag tayo magsinungaling. Kasi kung magsasalita na tayo, magsasabi na tayo ng totoo, kahit totoo man yung sinasabi natin, wala nang maniniwala sa atin. Hingi man tayo ng tulong, wala nang maniwala sa atin. Loko-loko, niluloko mo lang kami. Yun. Sayang. We are Christian and we should live like a Christian. Serve God with purity. We have a pure heart. You know, ang masasabi makukuha natin sa leksyon na binabasa natin ngayong umaga. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa salita na ibigay mo sa amin ngayong araw. Thank you, Lord, for your word. Na sana, Lord, magagamit namin ang salita nito sa aming pang araw-araw na pamumuhay. Na sa aming paglilingkod sa iyo, ay hindi ho kami maglingkod na may pasikatan o magsinungaling and whatever. We do it, Lord, to serve you with a pure heart. Thank you, Lord. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. At ngayon